Hi guys, welcome sa bagong episode ng AJ Blade Reviews. So ngayong gabi ay gabi ng lagim. Oh, diba ganda. So ire-review po natin ngayon ang balisong na gawa ni Roel Manaloto Navarro. So napapanahon, no, kasi ano na naman, Halloween na naman. So napakagandang balisong po nito, no. Talagang kung ikaw ay isang collector, mahuhumaling ka talaga sa estilo ng balisong na ito. So ang tawag po dito ay Vampire Hunter. So ayan, ang ganda ng ano niya. May nakasulat to sa likod. Owner Albert John Manalo, Vampire Hunter. So November 1, 2023. Pinagawa ko to 2023 pa. Gagamitin ko sana dun sa ganito rin sana, Halloween episode sana. Kaso hindi ko nagawa, hindi ko maalala kung bakit hindi ko siya nagawa ng vlog. Nitong 2024 alam ko kasi pumunta kami sa ibang lugar, so walang time ulit. So this time I have the time to make a vlog for this one. So yan, designed by Roel N for vampire use only. So yeah. Ito yung kanyang takip. So meron siyang stainless dito na cross. Yan siya. So ganyan yan. So bago natin ituloy yung pinakang review nitong itong balisong na to, mag-plug lang ako ng mga paninda ko. So ito yung mga bago kong amats, mga blacksmith accessories, no. So ang tawag po dito ay steak turner. So kung ikaw ay mahilig mag-barbecue sa steaks, pang flip to ng steak. So ayan, inuhook yan, iuhook mo yung steak, tapos saka mo siya i-flip. Pag na-flip mo na, unhook mo siya. So ganun. So itong style na to, yung may dahon-dahon, meron nito si Chef J.R. Royal, saka si Chef Dexter Dickey, si Chef Dickey. So parehas sila dahon ang napili nila na design. So may iba-ibang haba yan. Pwedeng maiksi lang, pwedeng mahaba kung
Yung iyong open fire ano, malaki-laki. Ayan. Mas mahaba. Ayan. Ganda ng twist ikutin natin. Tcharan. Ito mas simple lang. Pero mas mahirap gawin. Kasi mas maraming pukpukan to. Tinaper ko to So mas matagal siyang gawin. Yan. Tapos nagawa na rin ako nito, bottle openers. Ito ay stainless 304 na stainless, pinanday ko siya. Ayan. Wala akong beer ngayon, testingin sana natin, pero gumagana siya, na testing ko na siya sa gatas. Alam nyo naman ako si gatas Ayun. Then ito, gawa to ni Panday Noli Acleta. Dahon, keychain din to. Gagawa na rin kami ng ganito. So soon meron tayong mga souvenir products mga keychain. Also last, ito ipa-plug natin. Ito po kasi ay para sa charity. Alam po nating lahat na si Panday Israel de Una ay may liver cancer. So tinutulungan natin siya para makabili ng kanyang gamot. So ang kanyang gamot po para sa kanyang cancer ay inaabot ng 4,000 pesos a day. So malaking halaga ho iyon para madugsungan ng kanyang buhay. So 4,000 pesos a day. So ito po, binibenta namin to ng 5,500. Ang mapagbebentahan ho nito ay mapupunta kay Panday Israel de Una para sa pambili ng kanyang gamot. Gawa po ito ni Panday Noli Acleta ng Alas Asin Blades. So ayan, cleaver. So pambuto-buto, yung mga mahilig magluto. Also katatapos lang ng aming event na sabit ako kay Rohan Blades. So nagkaroon siya ng event dito sa Tanay. Nakasama tayo sa Camping with the Chefs. So meron pa rin tayo dito mga natirang paninda na baka interesado rin kayo. So meron tayo ditong almazan, Serbian chef knife. So hindi po ito pang buto-buto manipis po ang grind nito. Ano talaga siya? Chef knife siya, manipis. Paano ba to? Ayan. Manipis yan mga sir. Teka, paano ba natin ipapakita? Yan, manipis yan. So, ano siya, high performance slicing knife to. Hindi siya pang buto mga sir manipis yan. Masisira to sa buto-buto. So, pang ano to, pang slice ng gulay. Pwede siguro sa buto ng manok, pero yung bulalo, wag niyo itataga sa bulalo. So, masisiyahan kayo dito kasi napakanipis ng blade nito. So, pag ini-slice mo siya, talagang walang kalaban-laban. May natira pa ako ditong camp knife. So ayan, naka G10 siya. Clip point ang ano niya, ang shape. Ayan. Yung collaboration knife namin ni Carl, Rohan Blades. So ito po ay art knife Kitchen knife siya na art knife. So yung blade po nito ay Sanmai. Ayan. May kita nyo, hindi siya delamination. Mayroon siyang, may distinction yung bakal So itong part na to high carbon steel, itong part na to ay stainless. So hindi kakalawangin yung part na to. Ito, at saka ito. So ang kakalawangin lang dito, itong pinakang edge. So yung handle niya ay deer antler. Yan, ganda niyan. Ang sexy niyang handle na yan. So ang sarap niya hawakan. Tapos ang balance niya nandito. So, diba? Banda dito yun Ayan. Hirap i-balance. Yan, ito. Yan. So perfect yung balance niya. Kasi kapag hawak ka ng chef knife, dito ka hawak Tapos yung kanyang pinakang parang ferrule niya, silver yan. Yun, silver. Okay. So yun, chat nyo na lang ako kasi medyo mahal to. Hindi ko na sasabihin ko magkano. Kung seryoso ka sa collecting ng knives, collaboration namin ito ni Rohan Blades. Ito yung ginamit niya para ipanalo yung Mountain Dew cook-off challenge. So lumaban si Carl ng cooking cooking. Ayun. Cooking show sana sasabihin ko, pero lumaban siya ng pagluluto.
cook-off challenge sa ano, doon sa pinuntahan naming event, panalo siya. So tig-isa kasi kami nito. So ito yung akin, yung kanya, iba rin yung design ng kanya, pero same blade. So ako gumawa ng blade, siya gumawa ng handle. Okay, next. Let's talk about the balisong. So sukatin natin. Pag nakasara muna. Okay, pag nakasara siya, ito ang kanyang haba. Halos 5.75 inches. So yung lapad niya halos kulang-kulang 1 inch din. Tapos itong horn niya, kahit nakasara siya, masakit to. Ayan o, tulis. Pwede mo pang kalawit. Pag nakalawit ka niyan, talagang butas ka dyan. And then napansin nyo ba yung latch niya? Yung latch niya may ano din, may pantusok. So very very aggressive na knife, no. Yun, may pantusok pa. Napakatulis din. Ayan, tas ang pogi nung pinakang blade niya. Ayun, meron pa siyang slit sa gitna. So call it impractical, pero napakaganda niya. Kahit isaksak natin to, talagang tatagos. Ang tulis dalawa yung tulis. Tapos parang meron pa dito mga ukit-ukit. So yung material po nitong bolsters, itong scales na to, stainless yan. Pati tong katawan, stainless to. Sa tingin ko 304 yung ginamit. Tas ito handle, Nara ata ginamit dito. Pero ang ginawa ko dito, ko na kasi to, na-modify ko na to So na-customize ko na ng konti. Inano ko siya, pinatina ko. So naging dark yung color. Pero Nara yan. Then high carbon steel yung ginamit. Ano pa ba? Gaano ba kakapal yung blade nito? Sukatin natin yung kapal. So yung kapal nung pinakang blade niya is 4.4 mm. So decent naman yung kapal niya. Talagang pinag-isipan mabuti yung design na to. So yun, napakasarap pati sa kamay. Sarap niyang, alam mo yun, yung laro-laruin. Kasi gano'n naman kukolek tayo, laruan natin to So ayan, napakaganda. So salamat po kay Sir Roel Navarro. Kasi ang haba ng pila dito, swear. Hindi ko na maalala kung gaano katagal, pero ilang buwan din ata ako nag-intay. Hindi ko maalala kung buwan ba o taon, pero sa tingin ko buwan lang, mga 6 months siguro. So kung pipila kayo dun, pumila na kayo. Kasi ang haba ng pila. Ano pa bang pwede natin pag-usapan tungkol dito? Yung mga modifications na ginawa ko. Kasi hindi ganito talaga itsura nito nung dumating sa akin. Ito kasi ay makintab. Makintab yan. Pati yung blade makintab. Lahat yan makintab. Tas pula itong kahoy. Then itong pinakang kabaong niya, yung case niya, hindi talaga to ganyan yung may mga cheche-bureche na parang putik-putik. Malinis din to nung dumating sa akin. Pati itong mga sa loob. Yan. Ako na nag-modify niya para magmukha siyang duguan, ganyan. Butas, ganun. So siya, maayos to nung dumating sa akin. Ako na lang ang nag-modify ng konti para magmukha siyang rustic. Yun naman ang ko trademark ko talaga yung rustic. So yung bigat, timbangin natin. Kasi ang bigat nito tingnan natin. Ayoko manghula ng bigat. Yun ang masarap sa sa mga collector's item. Yung mabigat. Kasi siya 244.2 grams. Alam mong robust, no? Alam mo matibay, alam mo kahit mabagsak o alam mo matibay. Kasi may mga bagay na na dahil nga akala mo chipipay.
So, hindi siya ganun. Pag hinawakan mo siya, alam mong mahal siya. So, yun, ito rin pala yung dulo nito. Pwede mo rin siyang pang, pang bash. Yan o. Wow. So, si Sir Roel po, he is based in Pampanga, San Fernando, Pampanga po, no. So, this balisong was not made in Batangas, but it was made in Pampanga. Pero it doesn't mean that it's not quality, no. Napakaganda po ng balisong nagawa ni Roel. Talagang pinipilahan. Marami pa akong klase. Actually, may nakita ako kanina post niya. Dragon naman. So, napakaganda po talaga ng mga gawa ni Roel. So, if you're interested, I'm gonna put on the screen yung kanyang Facebook page. You can follow him if you want to order. So, pila lang kayo. Huwag kayo maiinip. Sinasabi ko sa inyo, mahaba pila. Ang tagal ko inintay bago natapos tong balisong na to. So, yun. Happy Halloween, guys. Kung pauwi kayo ng inyong mga probinsya, ingat kayo. For now, babalik na siya sa kanyang resting place. So, thank you for watching, guys. See you in the next episode. Bye.